Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala, ito na ang bagong episode ng One Piece 1109. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Ang cover page, pahina ng panandaliang nakatuon, lumabog ang Onigashima. Sa video, tinanong ni Shaka si Dr. Vegapunk kung magandang ideya ang pagpapadala ng mensaheng ito sa mundo, ang dahilan niya ay maaaring hindi pa handa ang mga tao sa mundo na tanggapin at iparating ito. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Vegapunk sa kanya na sa sandaling makakuha ng balita ang mga ahensya ng impormasyon, ikakalat nila ito sa buong mundo sa susunod na araw. Nagtanong si Shaka kung ano ang gagawin niya kung may sumubok na i-censor ang mensahe, at inamin ni Dr. Vegapunk na hindi niya iyon naisip, kaya humingi siya ng mga ideya kay Shaka. Ang ideya na naisip niya ay ang pagpigibak sa trapiko ng mga komunikasyon ng Marines, sa paraang iyon ay mapipilit nila ang patuloy na pag-broadcast sa buong mundo na may pinakamalakas na signal, at sigurado, iyon mismo ang nagsisimulang mangyari, habang ang mga Marines sa kasalukuyan ay nagsisikap na putulin ang koneksyon ngunit nabigo. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Vegapunk na lahat ng may Dendenmushi ay makakarinig, ngunit maaaring magtagal bago sila maging handa, at ang mga agwat ng oras ay magkakaiba sa bawat lugar. Sa una, iminumungkahi ni Dr. Vegapunk na bigyan nila ang lahat ng isang oras, ngunit nagbabala si Shaka na maaaring magbigay ng oras sa mga taong hindi nasisiyahan sa inilabas na balita upang putulin ang mensahe. Muli itong kinikilala ni Dr. Vegapunk at binago ang oras sa 10 minuto. Sa Mary Joyce, ang iba pang mga elder ay nakikipag-usap kay Saturn sa telepatikong paraan at tinanong nila kung nakipag-usap na siya kay Dr. Vegapunk. Iniulat ni Saturn na nakita niyang inihatid ni Kizaru ang pinaniniwalaan niyang isang nakamamatay na suntok, kaya sa tingin niya ay dapat na siyang patay na. Inaasahan ni War Carry na ang mensahe na kasalukuyang bino-broadcast ay isang switch ng patay na tao, na nakatakdang tumunog kung sakaling mamatay ang pangunahing katawan. Sinabi ni Jupiter na wala silang ideya kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit kung matukoy nila ang pinagmulan ng broadcast ay maaari nilang ihinto ito, tanging ang pinagmulan ay nasa Labo Face, na protektado ng Frontier Dome. Maraming lugar sa buong mundo ang tumutugon sa mensahe ni Dr. Vegapunk, habang siya at ang kanyang mga satellite ay nagpasya na kumuha ng kape, mga lugar kabilang ang Dressrosa, Fuchsia Village, Water 7, at ang World Economic Newspaper, na nakikinig ang lahat ng mga kaalyado ng Straw Hats, in. Maging ang Revolutionary Army ay nanonood, na iniisip ni Dragon kung kailan sinabi sa kanya ni Shaka na malapit na siyang mamatay. Para naman kay Luffy, nagawa niyang makaiwas sa isang I-beam attack mula kay Kizaru. Kinikilala niya na ang kanyang mga suntok ay hindi nakakaapekto kay Saturn, kaya iniunat niya ang kanyang mga braso at pinaghahampas pareho siya at si Kizaru, isang hakbang na tinawag niyang Gomu Gomu no Don Symbol. Bilang resulta, ang dalawa ay ganap na napatag, at sinimulan ni Luffy na paikutin ang dalawa tulad ng pizza dough at pinalipad sila patungo sa karagatan, at habang si Kizaru ay bumagsak sa isang barko, si Saturn ay tumalikod at gumagalaw ng buong bilis kay Luffy gamit ang kanyang mga paa, na halos pagkadismaya ng huli. Iniiwasan ni Luffy ang pag-atake ni Saturn habang sinusuri ng mga Marines ang lubhang nanghihina na si Kizaru, habang ang iba pang mga elder ay nagsabi kay Saturn na hindi nila maaaring payagan si Dr. Vegapunk na magsalita ng malaya. Dahil dito, isinagawa ni Saturn ang Magic Circle na summoning na ginamit niya upang maabot ang isla, dinadala ang iba pang apat sa egghead sa mga putok ng itim na kidlat, kasama sina Luffy at Sanji na nanunood ng buong gulat. At dito magtatapos ang ating kwento. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like para updated kayo late sa susunod na episode.